So, yung YouTube, same name. Pati yung page. Malapit na ako sa katotohanan. Ayun nyo ko i-subscribe. Siguro pag nag-start yung klase, marami nang manonood. No? Sa YT. Calculus quiz. Reviewer. Reviewer ba to? Hindi. Anyways, number 1. So, siyempre sa calculus guys, lagi na unang limits eh. Anyways, kung may preview ka na, kung may idea ka na, hindi maganda. Kung wala, di magkakaroon ka. So, let's say meron tayong limit of x squared minus 9 over x minus 3 as x approaches to 3. So, evaluate the limit. Thank you, Sir AJ. So, meron tayo guys limit ng x squared minus 9 all over x minus 3 as x approaches to 3. So basically, kapag ganito yung given, pwede mo i-direct sub yung limit natin. Pero, dapat hindi magiging 0 yung denominator. So, ngayon, if ever na pag direct sub mo siya, then magiging 0 yung denominator, find another way like factoring na. So, ang familiar ka sa factoring, ibig sabihin guys, yung x squared minus 9 natin, factorable siya. So, magkaroon tayo ng x plus 3, tsaka x minus 3. Then, over yung x minus 3. Wherein, pwede natin ma-eliminate tong x minus 3 natin. So, magkaroon tayo dito ng limit ng x plus 3 na lang as x approaches to 3. Then, pwede na natin i-direct sub. So, pag sinubstitute natin itong limit, magkakaroon tayo ng 3 plus 3. Magiging 6. Ganun siya ginagawa. So, let's say meron tayong f of x equals x cubed ln x. So, find the first derivative. Ito medyo may computation. Pero ang familiar ka guys kung paano ito ginagawa. Din mahirap. Kasi sa derivatives may mga rules na kailangan anahin. I-memorize. Mga properties tsaka laws. Anyway, solve natin. So, kapag meron dalawang tawag dito, expression, x cubed tsaka ln x, isang log tsaka isang algebraic, kunin natin yung first derivative using yung formula ng product rule. So, sa product rule guys, pwede natin makuha yung y prime which is equal sa uv prime plus bu prime. So, kunin mo lang yung first derivative ng u mo tsaka yung first derivative ng b. So, kunin mo yung x cube para sa u. Then, yung b natin, yung ln x. So, ano ba yung derivative ng x cube? O, differentiate natin yung x cube. Magkakaroon tayo ng u prime, which is equal sa 3x squared. That's correct. Then, pag differentiate natin yung b, magkakaroon tayo ng b prime, which is magkakaroon tayo ng what? Hindi alam. That is 1 over x. That's correct. So, sa case na to, plug natin siya dito guys, sa formula. So, magkakaroon tayo ng y prime, yung x cube natin,
Then yung v prime natin na 1 over x. Plus yung b, which is yung ln x. Tapos yung u prime na 3x squared. Then, ayusin mo na lang. So, yung x cubed times 1 over x, mababawasan nyo ng exponent. So, magiging x squared na lang. Then, plus, itong ln x times 3x squared. Lalagay lang natin doon dito sa unahan. Hindi dito sa loob na ito, guys. So, magkakaroon tayo ng 3x squared. Tapos, ln x. So, ito yung magiging f prime of x natin. Oh, talaga? Ay, yung mga questions. So, mahirap kasi yung questions eh. Bahala ka dyan. Hindi ko kasi alam pag hindi ko alam. Hindi ko siya kaya explain. Anyways, next. So, let's say meron tayong g of x equals cosine tapos 4x squared. So, find the first derivative. Ano magiging sagot? Anyways, guys, meron tayong g of x which is equals cosine 4x squared. And pinapahanap lang naman dito yung first derivative ng function natin. So, kapag trig guys yung ginagamit, dapat familiar kayo sa ginagawa natin lagi. Or yung meron tayong sin x, yung cosine x, yung negative sin x, tsaka yung negative cosine x. So, kapag nagdi-differentiate guys, papunta tayo dito ng clockwise. Which means, kung meron kang sin x, pag dinifferentiate mo siya, magiging cosine x, and so on and so forth. So, ngayon meron tayong given na cosine 4x squared. Itong x guys, mag-serve siyang argument mo na. So, ibig sabihin, meron tayong cosine 4x squared. So, pag dinerive or dinifferentiate natin yung cosine natin, magiging negative sin x siya. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng negative sin x. Pero yung x natin guys, di ba ito yung 4x squared? So, magkakaroon tayo doon ng 4x squared. Times yung 4x squared natin pag dinifferentiate natin. So, kumbaga, pwede mong gamitin as u yung 4x squared mo na argument. So, pag nag-u prime ka dyan, magkakaroon ka ng 8x, diba? So, mag-multiply tayo ng 8x dito. Ito kasi guys, ano ito chain rule eh. Ganitong way. So, ngayon, i-multiply lang natin yung negative sign 4x squared natin sa 8x. So, ito hindi ito i-multiply dito multiply natin ito dito sa coefficient. So, meron ditong negative 1 times yung 8x. So, magiging negative 8x. Then, copy lang natin yung sign, tapos yung 4x squared. So, ito na yung magiging first derivative. Nakalimutan ilagay. Alin? Wala. Plus C. Nakalimutan natin yung plus C. Joke. Wala na, yun lang alam ko. Implicit. Ito na implicit na given. Walang bagong implicit Uy, Idol Rapi, handa ka na bang matalo? Lagyan natin to para matapos na to. Number 4. Alam mo yung iba hindi pa napanood eh. So, lagay ko ulit. So, meron tayong x squared plus y squared equals 25. Wait, ulit na lang tayo, no? Yung given na to. Mabenta tong given na to. So, hanapin lang natin guys yung y prime. Paano mo yung gagawin? Hindi, wala. Wait, ulit, no? Itong given.
Minsan tinatamad na rin ang ulit yung given. Anyways, paano na lang sa viewers na bago. So, meron tayong given na x squared plus y squared equals 25. So, kailangan natin kunin yung y prime or yung first derivative nito. So, gagamitan natin siya ng implicit, no? So, ibig sabihin guys sa implicit, kapag meron kang o may di-differentiate ka na y, magkakaroon ka lagi ng y prime or dy dx. Tama. Saan siya ginagawa? So, para pag variable x lang siya guys, okay lang yun. Same process. So, galing sa x squared plus y squared, galing sa x squared, pag dinifferentiate natin yung x squared, di ba magiging 2x yun? Plus, pag dinifferentiate natin yung y squared, magiging 2y. So, dahil nag-differentiate tayo ng y, mag-add lang tayo ng y prime or mag-multiply tayo sa kanya. Wait, thank you, limited idol. So, equals, then kung meron tayong 25, pag dinifferentiate natin ng constant, magiging 0 siya. So, kahit maging 100, 200 pa yung constant mo, pag dinifferentiate mo siya ay 0. So, we need to solve for y prime. So, yung ibang terms, lipat natin sa kabilang side. So, dahil nandito yung y prime natin, copy lang natin yon, yung term na yon. Then, yung 2x pag nilipat, magiging negative 2x siya. Then, because we are solving for y prime, mag-divide tayo both side by 2y. And ma-eliminate na yung 2y. Then, matitira is y prime. And yung negative 2 over 2 is magiging negative 1. So, times x over y, magiging negative x over y. So, ito yung magiging y prime mo. Cancel. Tapos, plus c. Plus c. Dagan siya ginagawa. Madali lang yan, guys. Basta familiar ka pa rin sa mga laws ng derivatives, theorems. First rule, second rule, mga ganun. So, andito yan, guys, actually. Wala kasi nga, wala. Sagutin mo, ka nakaisip eh. Tanong mo, sagot mo. Dapat critical thinking, metacognition. Number 5. Thinking beyond thinking. Thinking about thinking pala yun. So, let's say meron naman tayo guys, integral ng 4x cube minus 2x dx. So, ito naman integrate. So, madali lang naman ito eh. dx. Hindi ko alam yan. Si Idol Rapi man lakas na ganyan eh. May na ako sa mga concept ng mga sulat-sulat. Pero marunong ako mag-solve. Hindi ko alam. Hindi tinatanggap ng otak ko. Yung ganun. Pag nakakita ko ng maraming variables. Anyway, so meron tayong integrate ng 4x cube minus 2x dx. So, distribute lang natin guys yung integral sign pati yung dx. So, magkakaroon tayo ng integral ng 4x cube dx minus yung integral ng 2x dx. So, actually, ito mentally pwede. So, pag sa integration kasi guys, kapag mga ganito lang, mag-add lang tayo sa exponent ng 1, then i-divide natin kung ano yung exponent. Sabihin, magkakaroon tayo dito pag in-integrate natin, yung 4x cube natin magiging 4x raised to 4 kasi nag-add 1. Then, divide lang natin sa 4 kasi 4 din yung exponent. So, minus, itong 2x natin, mag-add ka lang ng 1, or nagka-times ka ng x, ibig sabihin. So, 2x times x, magiging 2x squared. So, dahil meron tayong 2 sa exponent, mag-divide tayo ng 2. Then, simplify. So, yung 4 divide 4 magiging 1 times yung x raised to 4. So, magiging x raised to 4 na lang. Then, minus yung 2x squared divide 2 magiging x squared. So, kapag integration ng indefinite,
Meron laging plus C. Pag walang plus C guys, mali yan.